Okay. Binili ko yung children's materials, tapos Ha? binigyan nila kami ng Bibles. Teka muna, sino to? Sino nandito kilala nyo? Andito si Jules, brother Jules. Si Jess Kanyas, sino pa? Oh, yan. Yung Bibles na yan na, Pastor, brother, ano, yun ay bigay. Pero kami ay bumibili ng children's material ng Operation Philip. Kaya binigyan kami ng Bible libre. Ito Kasi yung ano niya, oh. kasi binibili namin yung kanilang children's materials. Oh, si Jess. Kaya Ito si Jess pag kasi bumili, pinopromote ni Jess Kanyas to eh. Kaya hindi niya mano eh. Kasi kano siya sa PBS eh. Si oh. Jess Kanyas eh. Kaya kami, nabigyan kami kasi bumili kami ng children's materials. Package deal na yun. May Si ebidensya Joel po, si brother June. si Joel po ay ano, host. Yeah, yun Host na. si Joel. Kaya Siya po tayo, ano yung yan, namin ito yan. kay Jess, kaya hindi ko masyadong naano si Jess ngayon kasi ano pa rin siya eh, pinopromote niya tong ano, yung ano, sa kanyang ano, posting. Iba-ibang translation ng kanilang ano, dala. May English. Mm. Binigyan nila ako ng Yung English. English pa, kaya tayo, sa ano tayo, Yan, Black tayo, English. ang Biblia Binigyan namin. tayo. Yan, ang Biblia, tingnan nyo. So, isa yan sa mga, anyway, yan lang ang ano ko, kailangan natin talaga, no? Yan ang isang sa mga stand natin, kaya tayo dapat, ano stricto tayo sa, ano, sa pagdating sa Biblia, eh. Kasi, ang Biblia dapat nating gamitin, okay ba yon? So, iwasan natin yung ano, kasi parang pinopromote din natin yung ano, Yahweh tsaka Jehovah eh. Yun ang ano eh. Kasi ano bang tama doon sa Yahweh or Jehovah? Anong tama doon? Parehong mali eh. 'Di ba? Brother Mike, Yes parehong po. mali eh. Kaso ang ating mga kapatiran eh na napopromote yun eh. So yun ang nakakalungkot doon. Anyway, ano lang yan na hindi naman natin kinokondem sila eh kasi yun ang ano nila, orientation nila eh. So ano na tayo, punta na tayo sa James 1 to 13, sinong babasa? Hmm? Hindi ko nakikita yung mga mukha nating magagandang mga kapatiran. Ha? Sa James 1 to 13. Ha? James 1 to 13. Sinong babasa? Okay, Si Brother Mike? basahin ko po yung kalahati hanggang 7, babasahin ko po O Tagalog. sige. Hmm. Ito po sinasabi sa aklat ng Kalawang Santiago, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Hmm. Mga kapatid, bilang mananampalataya ng dakilan nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. 3, kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig. 4, hindi ba't may pinapaboran tayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? 5, makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? 6, ngunit kung minamalit nyo naman ang mga mahihirap, hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? 7, hindi ba't sila ang nanglalait sa marangal na pangalan ni Jesucristo at sa pangalang ito kayo? Nawala ka? Brother Mike? Na-post si Brother Mike? Wala.
Nawala po ba? Oo. Anyway, ano yun, your connection is unstable. Okay. Anyway, yung ano, Brother John, sunod-sunod sa ano, sa 7 to ano, 7 to 13. 8 to 13. 8 to 13. Hindi, 7 kasi Okay. hindi narinig yung 13 mo eh. Ay, yung 7. Natin. Oo, na-frozen ka eh. Hmm. Then ano, discussion natin. Na Brother Sing, kumusta na? Pasyal lang pasyal sila mga ano eh, mga tawag to, Soko ba yun? Sila Soko. Brother John, Opo. 7 Verse to 7 po. 7 to 13. 7 to 30. Oh. And we are the ones who insult the good name of the Lord. One law rules over all other laws. This royal law is found in the scriptures. Love your neighbor the same as you love yourself. If you obey this law, you are doing right. But if you think one person as more important than another, you are sinning. You are guilty of breaking God's law. That's why a person who follows all God's law except for one command will be guilty of breaking all the commands in the law. God said, don't commit adultery. The same God also said, don't kill. So if you don't commit adultery but you kill someone, you are guilty of breaking all of God's law. You will be judged by the law that makes people free. You should remember this in everything you see and you do. Yes, you must show mercy to others. If you do not show mercy, then God will not show mercy to you when He judges you. But the one who shows mercy can stand without fear before the judge. Okay. Yan lang po, verse 13 po yan. Okay. So anong nakita natin doon sa ano mga kapatid, mag-sharing tayo. James ano 'yun, 1 to 13. Kailangan pag nagbabasa tayo ng Biblia, mayroong mensahe para sa atin mismo. Anong mensahe ano 'yun na isang nakikita ko doon yung judge eh. Kaya halimbawa, katulad yan, yung gumagamit ng mga magandang balita, hindi naman natin hinahatulan yun eh. Kinukorek lang natin eh. Di ba? Tama ba yun? We don't judge them. Pero kung makukorek natin, ganun lang naman yun eh. We can correct, di ba? Hindi naman natin ngayon kung di ba, may kapatid ka, alam mo na gumagawa ng bisyo, hindi natin mukha mo yun, pero ma-advise natin, iwasan mo na yan kasi kung patuloy ka sa bisyo, yan naman ikakamatay mo. Tama ba yun? Ha? Kapag ikaw ay maraming bisyo, alam nyo tayo nabubuhay lang sa grace talaga ng Diyos eh. Ibig sabing grace yung kung matagal ba tayong mabubuhay, kung maikli ba tayong mabubuhay, 'di ba? Depende sa Diyos 'yun eh. Anong nakikita nyo? Brother Mike, anong dating sa iyo? Tungkol po dun sa ano, Ha? sa unang talata po, yung pinapaboran. Ano 'yun? Dapat hindi po tayo nagtatangi. Oo, at tayo tinatangi. Tapos, Hindi tayo nagtatangi ng tao na welcome natin o kakausapin natin. Dapat patas lang. Opo. Dapat patas lang yung yung pagpunta pag-entertain natin sa tao. hindi porke mayaman, Opo. yung mga bigatin. Ano ibig sabihin ng bigatin? Kakausapin natin, yun lang talaga yung entertain natin mabuti. Ha? Yung 1 to 3, 1 to 5, yung 1 to 5, James 1 to 5, brethren,
yung pananampalataya natin walang ano, partially yung favoritism. Meron ba nun? Kayo, ilan ang anak mo? May favoritism ka, Brother Mike? Yung favoritism mo yata, yung panganay mo, yung junior eh. Ha? Hindi naman po, hindi naman. Nasa Australia na. Diba? Si Iggy, sabi ko, Iggy, ganda ng mga lugar mo dyan, ha? Kaya lang ano, ang sa Australia, parehas lang yata ang weather sa Pilipinas, ano? Medyo parehas lang po. Oo, kasi walang ano doon eh, walang snow doon eh. Kasi sila, Brother Jun, di ba nakapunta na kayo doon? Ha? Brother Jun? Sa Melbourne. Sa Melbourne? Mainit din ano, hindi malamig. Summer nung ako nandun eh. Mainit din. Ito, nag-eat. Ang sabi ni mami, napag-eat na ako. Pero doon sa mountainous area, Oh, parang yung nasa bundok, nag-i-snow doon eh, sa outskirt. Osbert. Nag-i-snow doon na, bukid-bukid na. Ano na, bundok na. Sa city ay mainit, Mm. summer. Sino nag-aalaga ng apo dyan? Si Sister Juliet, Oh, anak ni attorney. sabi ko, mukhang may apo yata kayo dyan, ah. Anak po ni attorney, dumalaw. Nandyan? Oo. Ilan na yung apo nyo? Dalawa. Dalawa. Si Brother Mike, mukhang marami na rin yata ang apo eh. Marami na po. Ha? Ilan? Nasa 15 na. Ha? 16 mga po. 16? Marami ka palang tuturuan. Marami kang ididisipulo. Dami ah. Yes. Si Simon, may apo ka na? Wala pa. Isa pa lang. Ha? Isa pa lang. Isa pa lang. Oh. Okay, si Sister Nora, Sister Erna, wala pa itong mga apo. Sister Nora, may apo na, wala pa. Si Brother Isaiah, wala pa sigurong apo to. Brother Singh. Wala pa. Nako. Wala pa. Kaya pala ano ka pa, hindi ka pa napukonsumi, ha? Pero ano eh, alam mo yung mga lolo at lola, pag may apo na, hindi naman nakukonsumi. Mas napapagalitan pa yung anak kaysa sa apo eh. Ewan ko kay Brother Mike kasi dami ng apo eh. Huwag kayong makulit. Ako hindi ko mapagalitan yung apo ko eh. Kahit ano eh, kahit anong ano eh, minsan tayo pa nakikikamping. Tama ba yun? Pagdating sa apo natin. Kaya yung favoritism eh, karamihan sa mga favoritism yung sa apo eh. Sino bang favorito mong apo, Brother Mike? Tungkol sa lesson natin. Yung po hindi naman sa pag dumating dito lang yung isang apo namin. Yung Ang madalas, no? nagsasaka, Oo. ang nariringgan mo yung mga andyan na naman yung paborito apo. Si Brother Singh, yung paborito niyang apo, yung apo sa ano eh, sa kapitbahay. Si Sister Terry, marami rin tong apo eh. Ang paborito ni Sister Terry, yung Miss Philippines. May apo sa tuhod na ako, 3 apo sa tuhod. Pero yung paborito mong apo, yung yung Miss Philippines. Ha? First apo. Anong unang apo yun? Ha? First apo ko. Ano yung Miss, anong title niya? Ha? Anong title niya? Miss Philippines ng Miss Philippines Earth. Miss Philippines Earth. Okay. Hindi universe ha, ang Earth lang. Kasi wala naman Tapos na, Miss Universe yan ng Leyte. Leyte. Miss Universe ng Leyte.
Ah, Miss Philippines Universe Leyte. Tapos Miss Philippines Earth ngayon. mhm. Sino pang walang ano, sabi dito walang sino pang walang apo? Wala pa akong apo, 15 years na. Naku, si Nora wala pa daw apo, 15 years na. Eh si Brother Sing ilang years na? Ha? Wala ka pang apo. Naghahanap to ng apo eh. 60 na nga ako eh. Ha? Ilan na? Talaga? O si Brother Sing wala pang apo kaya wala ang paborito eh. Walang ano yung lesson natin ini-ano natin eh, ina-adapt natin eh. Ha? Ay ina-adapt natin. Palagay ko yung paborito nating apo yung minsan yung malapit sa atin eh. Brother Jun, anong paborito niyong apo? Parehong paborito yung dalawa eh. Ay, Parehong dalawa lang. pogi. Parehong paborito. Pag yung malapit sa barangay mo, yan ang paborito natin. Eh, yung mga wala apo, Yung laging nakikiapo na lang nakikita. sa pamangkin. Ah. Yung Anyway, laging nakikita lang. so ano pa nakikita natin doon sa James 1 to 13? Ikaw, Brother Jun, nabasa mo yun eh. Yung ano kasi, yung iba, mayroon kasi minsan misinterpretation Oh, kasi yung pong discrimination ay kaiba sa classification oh. na ibinibintang nila ang classification na discrimination kasi halimbawa po doktor, Mm. ang doktor po ay nakabukod po yan sa kapwa doktor, hindi po masama ang ganon kasi mayroong doctor of medicine na sila ay mayroong sariling organization. Mga engineer, ang Mhm. kanyang kasamahan pong engineer organization, mga engineer rin sila, hindi po masama na sila ay doon hahalo sa kapwa engineer. Classification po ang ganon. Ang Mm. binawal po sa James ay yung parehong engineer ay yung isa ay lamangan mo o malapit sa iyo. Mm. Parehong doktor, yung isa ay ibubukod mo. Yun ang mali. Kasi nagkaroon ka ngayon ng Oh, hindi lang classification kundi discrimination. tama. Hindi po masama na ang mga doktor, sama-sama po sila sa isang group. Hindi masama yon. Tayo mga pastor, hindi tayo sali dahil hindi naman tayo doktor eh. Hindi magkaintindihan ng language. Pero pag worship, kasi ang context po dito ay yun eh. Yung faith, na religious eh. Pag worship, masama pag hindi discriminate. Pero pag mga social organization, may mga group sila ng ganon, hindi masama ang ganon na sila lang ang magsama-sama. Kasi ano nila yun, alma mater nila yun eh. Hindi ko nakitang masama ang pagsama-sama ng doktor sa kapwa-doktor. Hindi po yun ang context ni James. Okay, yung sa number 1, ano ibig sabihin ng partiality? May tinatangi sa Tagalog, di ba? Tama ba 'yon? Prejudice, ano tawag dito eh? Favoritism, prejudice, snobbery. Ano yung snobbery? Yung hindi mo binati mo lahat except yung isang kapatid. Tama ba 'yon? Halimbawa lahat ay, kumusta ka kapatid? Pero yung nilampasan mo isang kapatid, parang ano yun eh, yun ang ano, yung partiality. Yun po ay parang discrimination. Oo, tama. Mali po. Oo. Oo. Kasi magkaroon na ng socio-economic na eh. Yung Oo. mayaman lang binati, yun ang mahirap ay hindi. Ay pareho namang kapatid. Tsaka ang Oo. concept po sa worship pero parang hindi natin ma-judge kasi halimbawa si Brother Mike hindi niya binati si Brother Moon, meron naman reason doon, halimbawa nagtampo. Di ba may sa mga halimbawa yung apo mo hinag niya yung lola niya pero yung lolo hindi kasi ini-snap niya, nagtatampo. Iba naman yun, di ba? Yung mga iba naman.
Alam mo, hindi si Brother Mike, hindi niya binati si ano dahil nagtatampo, kulang lang pala sa ano yung kulang Yung lang sa lambing. oo. Alam niyo kasi yung partiality, isa yan sa ano yung nagdadala sa kasalanan eh. Nagkakasala tayo kasi nagtatanim ng galit. Hindi ako pinansin ni kapatid na ano, hindi man lang binanggit yung pangalan ko. Alam mo, may mga project, 'di ba? May mga project minsan sa church, ano ba, mayroong mga gawain, hindi nabanggit yung Angkop, kapatid. pag hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Oo, parang gano'n eh. Pero yung ano, ang dating sa inyo, yung sa James 1-13, ano pa nakikita nyo? Kasi dito, tingnan ko ha, ang sabi nga dito, yung sa number 1, have no faith in the Lord Jesus Christ of glory to respect of persons. Ibig sabihin niyan partiality, partial, para bang may tinatangi ka eh. Ha? Ano ba sa Tagalog doon na favoritism? Ano yung tawag doon eh? Sa Pagtatangi. Oo, pagtatangi. Tapos ang ibang translation partiality, ano pa? So, ibig sabihin na, Pinapapurag. oo, pinay-favor eh. Sa James 1:13, magandang ano yun eh. Para ano sa atin, babala kasi nagkakasala tayo pag may tinatangi tayong ano eh. Kailangan ano, ang tingin natin, ang iba pinapagalitan mo, halimbawa sa apo mo, pinapagalitan mo, yung iba hindi mo pinapagalitan. Depende rin siguro, no? Depende. Anong tingin nyo, mga kapatid? Yun nga po, ano dyan, yung judgmental. Oh. Minsan nangyayari sa atin, nagiging judgmental tayo. Kapag nakita natin yung ano, yun nga, isang mayaman, magandang damit, Mhm. hindi katulad nitong mahirap, Oo. parang hindi natin binibigyan ng importansya. Yeah. Ganun. Oo, ano ba ano, alam nyo kasi minsan ewan ko sabi nga ni Brother June, dalawa yan yung classification Halimbawa, iba, galit, ayoko ng lawyer kasi mga manloloko yan mga liar. Iba ganun. Ang iba gusto ko yung doktor. Kaya lang, iba naman ayaw ng doktor kasi mag-charge sobra. Overcharging. Overpricing. Ah, Overcharging. may mga ano, depende sa atin Meron tayong mga hindi paboritong mga classification ha. Ayaw nila ng tax collector. 'Di ba sa panahon ni Jesus, ang tax collector talagang hindi magandang trabaho 'yun Bad Manitid ng blacklist. buwis. Bad image. Bad image. Pero tatandaan natin, dito nga sa Ormoc alam niyo sa Ormoc, yung mga hindi nagbabayad ng mga taxes. Ngayon ang ginagawa ng ibang mga mayayaman doon, kung sinong nakaupo, kaibigan nila, hindi sila papabayarin ng taxes. Ngayon, pag pumalit ng ibang mayor, pinalitan ng ibang mayor, sisingilin sila ng doble-doble. Kasi, di ba, nakuha yung kaya karamihan sa iba, ayaw Nakarecord sila yung ng hindi tax collector. nagbabayad. Pag BIR. ha? BIR agent. Oo, ibig sabihin na pag may favoritism, magkakaroon din ng problem yan. Ano ba, yung mayor, sabi niya, okay, kaibigan mo itong mayaman. Hindi niya papabayarin ng taxes for how many years? Ngayon sa panahon sino ba yung mayor sa Ormoc ngayon? Si Richard Gomez? Dati yung Gomez. yun, hindi na si mayor ngayon. Oh. Ngayon, ang ginawa ni Richard Gomez, hinukay yung mga mayayaman na hindi nagbabayad ng taxes, umabot ng 20 years, hanggang sa nangyari, kinuha yung lupain. Hindi makabayad Lupain. Ngayon, nangyari ngayon na lahat ng mga mayayaman na hindi makabayad, either ipa-foreclose nila yung nila, tapos tapos pag foreclose ilalagay sa government Civic auction. bebenta foreclosure, tapos ngayon
Ang gagawin ni Richard Gomez, bibilin din naman niya yung mga mura ng ano, yung mga bahay, lupain. Kaya yumaman si ano. Eh hindi naman kasi ano, ang pagka-Kristiyano niya hindi naman talagang ano, charitable. So yung mga mayayaman, karamihan sa Ormoc mayayaman, yung mga lupain nila nakuha sa gobyerno. Tapos binibenta sa public auction. Tawag doon? Tama ba 'yon? Pinapublic. Agriculture. Oh. Di ngayon na ubos ang ano nila, yung ari-arian. Benefit. Yung mga anak hindi na Benefit. makabayad dahil kasi 20 years hindi nagbabayad ng tax eh. Wala na yun. Sa government property yun. Pag lang ito. No. Ang nangyari ngayon, ang gagawin nung mayor nung panahon siya, titingnan niya mga lupain na hindi nababayaran ng tax, bibigyan ng warning. You have 2 years to pay. Hindi mabayaran ng 2 years, ano yun nila. So parang ganun din yun. Minsan abuso naman ang tawag doon. Pero nakakalungkot na mga kasi pag yung mayor may favoritism mo, hindi, huwag ka magbayad ng tax, Brother Mike. Pero ikaw din ang magsasuffer nun, Brother Mike, pag hindi ka nagbayad ng taxes. 10 years ka hindi nagbabayad, oo. Yung binan ko, may mga lupain din yung sa Mahalit, meron sila malaking lupain doon, hindi rin nababayaran yata ng tax o meron namimiss. Darating ang panahon, ipunin ng gobyerno yun. So yun na kaya magbayad kayo ng tax, huwag kayong maghingi ng favoritism sa mayor kung kakilala nyo, huwag kayong humingi ng favoritism sa mga authority kasi darating kakagatin din kayo noon eh. Tama ba yun? Oh. Kaya kailangan nyo din ng lawyer. Bumubuelta. Di ba? Yun? Ha? Kailangan para sa Ha? pag Available na po kami. Kayo wala na kayong kailangan problema. mo Ha? para humingi ng ng Kaya alam fairness. nyo, huwag kayong magkautang sa pag nagkautang kayo lalo na yung 5-6, nako. Mga Bombay. Oo, mga Bombay Kaya yung mga Bombay either palugi sila o akala nila matalino sila mas matalinong Pilipino. O di pag maniningil na lilipat ng bayan. Nasaan na si Caberto? Hindi na makita. Hindi na makita. So, yan ang effect ng favoritism kasi pinabor mo sila. Okay, huwag ka magbayad ng tax hanggat mayor ako. Kaso ang pagka-mayor mo, ilang years bang mayor dyan? 3 3 years? Oo, dito minsan 4 years. Dyan? Ilan dyan sa Junjun sa inyo? 5? 6 years? Mayor, tagal. Tagal. Hindi. Depende kung Depende ma-re-elect. sa area. First term. No, 3 years, tapos 3 terms. Kung kumandidato, manalo uli, di 3 years uli. maximum. Pag Maximum. Pag na 3, magka 9 years na siya, paso na yun. Hindi na Kaya pwede. ang ginagawa nila magme-mayor si Anak. pamili lang pasa-pasa Sa nag-mayor misis naman. Sa Richard Gomez bago tapos magpapalitan sila, magme-mayor tapos congressman. Ganun din paikot-ikot lang Ikot lang sa kanila yun. sa kanilang Si pamilya. Lucy. Ang sabi nila, Si kung gusto mo Lucy. daw, dalawang bagay lang yan Gusto mong yumaman, politika. Ano pa isa? Yung walang term. Anong isa? Magiging Tayo ka simbahan. politika, ang Relate. isa naman ay propeta. Peta ka. Magpastor. Pag Ay, naging yung mama magpastor. Sige, Buloy, mayaman, pastor. Dalawa lang daw politika at saka propeta. Yung mga iba propeta, talaga si Kibuloy, yumaman dalawa religious lang kasi abuloy nyo. Yung 10%, isipin mo yung 10% bibigay sa inyo. Kaya, minsan sa Kristiyano sa atin, pinagtatalunan yan, dapat ba tayo magbigay ng 10% or ayon sa from the heart? Ganun yun Kasi kung from the heart is more than 10%.
Di Hindi ba? lang yung yayaman yung pastor. Oo, lalong yayaman. Kasi Ang 11% hindi siya na manalo kaya nga yumayaman sila eh. Kasi ganito, pag Thursday meron pa silang offering, pag Saturday meron pa silang offering, meron sacrificial, merong Thanksgiving offering, tapos meron pang sa 10 tithe. So mangyayari niyan, mas maraming oh, at offering. saka kung na-absent ng linggo, utang 'yun. Utang 'yun. Ngayon, Oh, pag pag umabsent. ititiwalag ka, makakabalik ka pa lang pag nakabayad ka na ng utang mo. Ha? Wala naman sa Bible 'yun eh. Ang si Kristo hindi man niya kailangan ng pera mo eh. Kaya lang tayo nag-offering para mag-reach out. Iniimbento lang 'yun ni Capeles. Na, 'di ba? Iniimbento. Oo. Kaya yung ngayon mag-ingat kayo. Meron nga akong ipapakita sana eh. Yung yung prophet tapos bishop. Sino kilala niyo si Urbano? Yung Bishop Urbano? Yung mayaman na yun eh. Yung mga nire-recognize ni yun ni Eprenola eh, si Bishop. Ah, tayo hindi Bishop. tayo yung bishop daw kasi elder eh. Hindi ang bishop kasi plurality, hindi yung singular. Nakuha nyo? Kaya pag may nagpa-title diyan na bishop, ano yun eh, parang authority ang habol niya eh. Saka, Parang ano yan, hindi mo pwedeng makapangyarihan. tawagin si Brother Ising na bishop. Pag Ah, bishop yung brother Ador, mayroon ng tapos si sa Brother ulo. John Byron, propeta. Ah, tapos Reverend. Kaya yung salitang Reverend, sa 119, 'di ba sabi gano'n eh, God is the name, is Reverend. Kaya hindi pang atin yun eh. Pag may narinig kayong Reverend, wag na kayong kasi ano yun eh, parang partial, din yun eh. Hindi lang prejudice. Parang Tingin mo mas parang mataas ka sa kapwa mo, mas holy ka. parang ano, Kaya nga yung salitang Vicar of Christ, walang kapalit si Kristo. Tatandaan nyo. ano yun, Sabi nila, Papa sa Roman eh. oo, Papa. Vicar of Christ eh. Holy, most holy. Anong nangyari doon? Meron bang most holy? Ano nangyari yun? Mosquito yun eh. Mosquito. Hindi most holy. Tama ba, Propeta Isaiah? Si Brother Isaiah talagang propeta. Nasa Bible yan. Yan, na propeta talagang original yan. Tama ba, Brother Sing? Ha? Propeta? Hmm. Talagang tonto si Brother Brother Sing eh. Pero hindi nagpapatawag na propeta yan, ha? Kapatid. Ha? Ha? Kapatid. Ginawang titulo. Hmm. Brother Junjun, kumusta na? Ha? Okay? Continue prayer natin na recovery. Wala si Brother Oliver ngayon. Sister Erna, kumusta na kayo dyan? Masarap ng luto ni Sister Erna. Siguro siyang gagawin nating catering sa sa mga meeting natin. Sa Sister Erna tsaka Sister Nora. Sister Rose, masarap Master Chef. nagluluto yan eh. Nagluluto yan eh. Pag si Kami, magaling kami kumain. Kaya lumolobo kami. Brother Singh. Kaya si Brother Singh, bawal to sa mga matatamis. Kaya, Sarap yung mag-barbecue. ha? Hammer isig. Hmm. Masarap mag-barbecue maski umidlak. Masarap ang timpla. Si Brother Junjun, anong isda yung binigay mo kay Sister Terry? Gusto ko yung pag umuwi dyan sa Pilipinas, gusto ko mga isda eh. Ayaw ko lang yung yung malalaki. Alam nyo bakit yung malalaki? Katulad ng tuna. Yung mga big fish. Sobrang laki. Iwasan natin. Alam nyo kung bakit? Kasi malakas yung nun, yung katawan nyo, nag-iipon na sila ng ng mercury. Ang lakas ng mercury nun. Yung mga big fish. Kasi yung matanda na yun, matandang isda na yun, malalaki,
nag-gathering siya ng mga mercury, mga poison sa katawan. Yung masasarap daw yung mga isdang ano lang, yung katamtaman ng size. Hindi yung Mga sobrang. tilapia. Nako, yung tilapia, umiiwas ako dyan. Alam mo bakit? Kasi malakas ang omega-6 niyan eh. Ang dapat sa Ganun. isda, omega-3. Yan eh, omega-6 eh. Yung omega, parang pinapahid mong ano, omega. Lampas na pala. Di ba? Salmon. Ha? Oo. Hindi, ano yan, bangus. Mas masarap Siguro ang pinaka the bangus. best dun sa tilapia prito. Pero lalagyan mo na siguro ng sabaw 'yan. Ang lakas ng omega niyan eh. Omega 6 'yan ha. Oo, Iba yung omega 6 dapat para pala daw ng yung prito. omega 6 parang kumain ka daw ng ano ng maraming lechon. Daig pa pala yung ano. Parang ganun. Ang Kaya dami 'di ba palang yung lechon, panahon ni no? Jesus, yung kung tilapia yun, 'di ba inaano nila to yung tawag to hindi barbecue tawag ba doon yung Iniihaw. iniihaw, 'di ba? Para mawala yung ano niya, yung omega 6 kaya iniihaw pero Tama, para lagyan mo ng sabaw yun. Mm. Eh Anong kami hanggang matunog. kami ang hanggang pinakamahal na ano siguro isda yung ano yung sa Japan, yung tuna, 'di ba? Yung laki nun eh, 'di ba? Yung tuna, pinakamahal. Kilawin yan sa Mahal pinakain na. sa Ha? pinakain sa amin doon sa Napuputol. Brother Sing. Brother Sing, okay yung isda. Kasi ano, Oh, ha? isda. Okay yung isda? Yung isda. Oo. Maganda yung isda. Nagalong Musta na, Brother Oliver? Anong kailangan ano, iwas na sa ano, sa mga lechon. Pero yun, ang masarap eh. Kaya ganitong technique namin, may konting lechon, tapos ibang gamot. maraming isda, may gulay. Ganun lang yun eh. Pero pag purong lechon, minsan eh, sumasakit ang batok ko eh. Lalo pat mataas ang blood pressure ko eh. Ano bang tingin nyo sa, yung ano, kanina napag-usapan namin, yung blood pressure ko, ang pinaka-normal namin, 170, 100. Sabi ng doktor ko eh, naku, delikado ka. Sabi ko, Dok, 110 lang ako. ng ano ko yung blood pressure ko eh. Kaya Dapat tayo uminom huwag na ako ng lumampas gamot, ng ganun pala. 120. Ha? Hmm. 120 ang normal. Ang normal. Sa akin, One. abnormal eh. Normal na sa amin yun na, dalawa kami ni Sarah, ganun eh. Kaya sabi ko, Dapat Bibili kayong relo na mayroong blood pressure, kumukha ng relo ko. ako Ito, dalawa yung supplement ko. Sabi ng doktor ko, i-increasean ko ha, yung 50 ganito, ganito milligram mo na. oh. Bili kayo. Ha? Makikita niyo dyan, may blood pressure yan. Yan, oh. Ganun ba yan? Oo, yan, may blood pressure. Oh. Nakalagay yung blood pressure. Magkano Yeah. yung relo na yan? Baka tataas ang Mga- blood pressure ko sa, mahal yan. Eh, marami ito, stress, iba-iba. 2008 lang to online. Sabi ka na, bili ka ng relo. Bababa yung blood pressure. Sa pressure lang, tumataas na eh. Mura lang to, 2008 lang online. Bigay lang po. Ha? Bigay lang ng church Bigyan na. ng Christmas. Meron nga dito, bibigay sa'yo libre. Kaya lang, walang kamay. PM sa akin, basta original, gagawin ko yan. So, basta tayo, kapatid, sa lesson natin, James 2, wala tayong favoritism. Pero minsan hindi maiwasan yun eh. May paborito ka. Kahit si ano nga, di ba, si Jacob, tsaka sino yun? Esau? Paborito ng ama, si Esau. Paborito ng ina, si Jacob. Yung mama's boy. Kanyang paborito. Oo. Diba? Kayo, Brother Jun, sinong paborito mong anak? Ayaw mo lang sabihin. Ama, Ha? lahat favorite ko yan. Lahat. Sip-sip. Magagalit si sister. Hindi, pag ganito yan eh.
pagka yung iskarap mo yung anak mo, "Anak, ikaw ang paborito ko." Pagkatapos karap naman isa, "Hoy, ikaw ang paborito." Parang Ha? Para Favorite walang mo ano. din. Si Brother Singh, pagkausap niya yung ano niya, yung ano ba yung anak mo, Merchant Marina? Ikaw ang paborito ko. Pagkausap naman yung isa, ah, butan siya ako nakulak na. Sister Terry, paborito ko si Junjun. Pagkatabi na, paborito ko si, Yung dala niya kani. ah, pero sa akin siguro, lahat sila, depende rin siguro, no? Depende. Yung malapit sa iyo minsan, yun nagiging ano mo nagiging, Pag ano ba yun? binibisita ko, Ha? yun ang paborito ko pag natin na Hmm. Kaya, ayan isa din yan Pag, alam niyo, may mga churches na tatlong ministro, may ganun, dalawa, di ba? Kaya minsan naglalaban yung mga miyembro Sinong paborito mong ministro? Ito. Kasi hindi ako pinapagalitan mga kuwan maningin. Pinapatamaan Sister Terry, hindi niya ako paborito kasi lagi ko siya pinapatamaan sabi si Sister Terry, si Brother Adol, kada punta ko ng church, lagi ko tinatamaan. Hmm. Hindi, ano yun, kaya ka nga, alam mo, sabi ng iba, kaya daw pinapalo nila yung anak nila, paborito daw nila yun. Totoo ba yun? Ha? Hindi Pinapagalitan, po. madalas pagalitan, paborito daw yun. Ha? Brother Mike, pag may pinapagalitan ka, tama ba yun? Madalas mo yung pinapagalitan. Ayun, Gina-guide lang, Bradador. Gina-guide lang. ginaguide lang. Gina-guide lang sa pagkakamali. Oo, tama yun. Kasi, ano yun minsan, ganun ang labas Sabi nung yung isa kong anak, madalas kong pagalitan. Yung isa, hindi ko napapagalitan. Ikaw, may paborito ka, ha? Hindi, kasi ikaw laging may mali Di ba? Ganun yun Ah. May mga anak tayo na minsan sutil, di ba? May mga ganun. Pero ang tingin ng Panginoon, ano yun yung talento yun Ibig sabihin na talagang kailangan lang niya ng ng ibang focus 'di ba? Mm. O meron siya kailangan na iba yung yung approach niya kasi iga-guide mo sabi nga ni Brother Junjun, iga-guide mo kasi meron siyang ibang ano ba yung gusto mong mangyari sa kanya, hindi niya gusto yung kurso, meron siya ibang kurso, ba? Ang iba gusto maging lawyer, ang iba, Brother Junjun, tama ba 'yun? Ha? Hmm? Tama, oo. Sila Brother Byron, kumusta na? 'Di ba ganun yung paborito niyong anak? Ha? Oh, paborito lahat para walang mag-aaway. Oo, para pag tumulong sa inyo 50-50 Ngayon sa church, tungkol naman sa church, ang ibig sabihin lang diyan, balik tayo sa lesson tingnan natin yung lesson natin. Ang ganda 'tong lesson nito Pagdating daw sa church, sa James hanggang 1 to 13, anong nakikita nyo diyan Tingnan natin yung partiality. Pagdating do sa 8, binasa ni brother according to the royal ba may paboritong verse pala to. Tingnan niyo sa 8. If you really fulfill the royal law. Kasi merong may mga categorize nga to sabi rin ni brother Byron yung sa 8 to 13 may mga law na dapat mong gawin, merong ceremonial law, merong street law. Katulad dito sa dito ang nakakalungkot dito, meron ditong tinatawag na yung federal crime, merong minor crime. Alam mo tulad yung nag-cross sa street, nag-jaywalking, 'di ba? Nag-jaywalking, nag-cutting ng ano palagay niyo doon? Kasi yung iba katulad dito merong illegal alien binigyan ng driver's license.
tapos binigyan ng CDL pang big truck. Ang nangyari niya, lumampas siya ng street, hindi pa marunong mag-English. Ang nangyari niya, ano siya, nag-U-turn. Yung sumusunod na truck, minivan ba yun? Binangga siya. Ang nangyari ngayon, namatay yung tatlo. Namatay. Kasi nag-violate siya ng law eh. Yung Kaya palagay ko, depende rin sa sa batas eh. Kaya diyan sa 8 nakita niyo sa 8. Kaya ngayon na-charge siya ng homicide tapos i-deport pa siya. Pero after nag-serve siya ng time, i-deport pa. Nakakalungkot eh kasi yung maliit na violation traffic, yung small violation traffic, it could cause ng accident. Meron man yung nagmumotor, nag-cross siya, tapos lahat nagkabangga-banggaan din dahil sa kanya. Yung minor ito nakikita ko to yung batas eh. 'Di ba? Napapansin niyo ba 'yon? If you really fulfill the royal law, you shall love your neighbor as yourself. But if you show partiality, you commit sin. Nako, pag may kasalanan pala yan, kapatid. Sa 9. Yung karamihan sa church nga hindi namatin dahil diyan sa reason na yan eh. Tama ba 'yon? Yung iba ayaw namatin kasi inisnab ako ni snub. Snub ako ni Brother June o snub ako ni Brother Mike. Hindi man lang ako Hindi kinusta. pinapansin. Oo, napansin lahat. Una akong dumaan. Alam mo, ganun din sa church eh. Minsan hindi mo naman talaga mapapansin lahat, lalo pat yung big churches. 'Di ba? Mabilis dumakod yung iba eh. Oo. Ng iba, yung pagkatapos ng late nang dumating bago madali pang pauwi. Hindi mo na makamayan eh. Nauna nang lumabas eh. Pero depende yan kasi may mga tao na may talagang lakad eh. Adjust ang karamihan sa mga leaders dapat adjustable tayo eh. Tama ba 'yan? Wala na kayo dagdag? So ang project natin na next year, doon tayo sa MBS, punta tayo ng MBS. Doon tayo magkakaroon tayo ng ng 100 years. Ako tagal na, no? Centennial. Centennial. December ba? Centennial. Abot pa kaya tayo ng 100 years? Sa amin, mga San Jose, hindi umaabot ng hindi umaabot ng 80. Nalahi yun eh. Sa lahi. mga Hindi umaabot ng 80, minsan 70 lang eh. Ang iba hindi pa umaabot ng 70. Kasi dahil nga sa bisyo. Yung mga kamag-anak ko, maraming bisyo eh. Lahat ng bisyo nandoon na eh. ABS eh. Abot ng 70. Ano? Abot ng 70. Na umabot ng Ngayon. Nasa Bible naman yan eh. Alam nyo, di ba nasa Bible yan? Nasa Bible yan, yung edad natin hindi na simula nung dahil sa kasalanan, palagi ko hindi lang sa kasalanan, sa bisyo eh. Genetically, ba? Sabi nga nila, pag yung parents ay alcoholic, yung anak kahit hindi gusto nila, no choice, nagiging alcoholic din. Tama ba 'yon? Opo, Ano pa inheritance yan eh. Ha? Depende. Hindi. Depende. Hindi, pero tatay ko, alcoholic ako, hindi naman ako alcoholic. meron ka ring holic pero hindi lang alcohol. Yan po ang pamana ng Pilipino eh. Yan pamana. Pamana, hindi ari-arian yung pamana, kundi mga sakit. Alam mo, ang dinadala daw yan eh, di ba? Tulad yan, yung kasi ang alcohol, some part ng natin, genetic, dinidestroy. So pag na-destroy yung genetic natin, may bibigyan natin yung distract na genetic din.
yung malakas ano, 'di ba? Na ano din eh. Kaya yung genetic natin, bakit gano'n yung mga ninuno natin, mga healthy ngayon, yung generation natin hindi na healthy. Halimbawa yung junk food, anong sustansya nakukuha doon? Ha? Kaya nga minsan yung apo ko, alam mo, ang hilig ng mga apo ko sa mga junk food, mga chips, mga matamis, mga ano, yun ang nakakalungkot yung mga apo natin. Surprise. Ha? Kayo. Yung mga bata ngayon, mahilig sa mga junk food. Ako noon hindi kumakain ng gulay. Ngayon tumanda na, hala, kain ng, di ba? Nung bata kayo ayoko yung ano, yung amoy ng ano, yung ginataang gabi. Ha? Na Kain. amoy noon eh. Nako, talagang ano, pag nagluluto yung nanay ko noon, lumalabas ako eh. Nagpupunta ako sa barangay. Hindi nagsusumbong basta naglalaro, naglalaro doon. Kaya yun ang isa. Okay, wala na kayong tanong? Wala na. Maganda yan eh. James 1 ano tayo. Basta James tayo, mag-aaral tayo maganda. James 2, 1 to 13 and then the rest. Okay. Nantok na kayo? Anong oras na dyan? Hindi, 9 na? 9 na, no? 15. Oh, Brother Jun, Byron, Junjun. Ano, musta, ano na? Ano na kayong tanong? Brother Oliver, kumusta na? Palakas Brother Oliver. You need to stay healthy. Recovery. Ano na mga balita? Ha? Sir Erna, Inuubo po ako kasi panay ulan dito. parang ulan sa inyo? Opo, inuubo at saka sinisipon ako. Nako. Ano? Hindi kayo pwede sa Amerika. Sobrang lamig. Dito sa amin nga kahit na summer lamig pa rin eh. Hindi, okay lang naman kasi nung nasa Dubai ako, malamig din doon, yung parang nagyayelo din. Oh. Pero mula nung ma-stroke ako, ganito na. Mabilis na ako Naapektuhan na. sipunin. Oh. Opo, mabilis ako sipunin. Oh. Kaya nga hindi na ako natutulog sa aircon. Pagka natutulog ako sa aircon, inaano na ako na sinisipon ako pagka umaga. Oh, ilang taon ka na ba, Brother Oliver? 39 po. 39, bata ka pa. Kami mga matanda na Ako, ayoko na rin dito sa Amerika kasi yung mga rayuma, itong kamay ko, masakit na oh. Tapos yung Opo, pagka sa tuhod, tsaka likod, pag malamig na malamig. lugar, masakit daw yung mga rayuma. Mga Kasi mga ugat. ano, kasi pag yung tubig malamig, tapos mainit, tubig malamig, init, yun ang nakakaano Mas Sino ba may lalong, mga rayuma na dyan? Brother Singh, meron ka na rayuma? Wala pa. Ha? Wala pa naman. Ha? Brother Mon, meron ka na rayuma? wala pa Minsan-minsan. rayuma. Gout pa Wala lang. pang minsan-minsan. Rayuma, hindi gayuma. Iba yung rayuma sa gayuma. Hindi rayuma, gout na. Gout na? Nako. Bawal ka na kumain ng mga meat. Akin nga, pag kumain ako na meat, masakit likod ko kasi ang injury ko sa likod, yung L1, L4, L5. Yun nung na-injury ako, talaga yung karayom, ang laki. Mga 12 inches. Pinapasok dito sa likod ko, ini-inject every 6 months. Para lang makatayo ako, makalakad. Acupuncture. Laki nun, ganun 12 inches na na injection. Ano yun na steroid tsaka yung yung epidural. Parang sa nanganganak yun. Yung cesarean talaga inject sa likod ko no 6 months, every 6 months. Hindi kasi ako makabangon pag wala yun nun. So kaya take care yung mga health natin. Ganun Ganun na siguro pag tumatanda no. Ganun na.
Sino mga mukhang bata ba dito? Ha? Si brother mo mukhang isip 50s lang. bata eh. Mga 50s lang, no? So, anyway, pagpalain kayo. Ang layunin natin sana next year magkasama-sama tayo. Let's make a plan ha sa 100-year Centennial MBS. Ang MBS kasi ang property na yan ng no, sariling ang ganda, ang gandang lugar. Pagtapos ng MBS punta tayo ng Olongapo. Sino na nakapunta sa Olongapo? Subic. Sa Subic, doon Kahit tayo. dahil sa Kasi sa ano, Subic magiging na yun US na yun, under US na naman. hindi, yung meron sila, Ha? hindi na sa dati, may bagong Bago. sa dating Korean. Oo. Pray natin ng Pilipinas, sana wag magloko yung China. Yan ang kasi China medyo alam mo inchik talaga mga hindi lahat ng inchik ha. Ibig sabihin meron silang mentality na takupin ng buong mundo. Dalawang kalaban natin sa Kristiyano, yung Christian nation ayaw nating manakop. Pero yung communist nation tsaka Islamic nation, gusto nilang sakupin ng buong mundo. Yan ang problema natin. Yung atheist, communism yan Gusto nila buong mundo maging communist. Ngayon, nag-join force sila para kalabanin ng mga Christian nation. Kasi ang Philippines consider Christian nation, ang US Christian nation, ano pa ba mga Christian nation, Australia Christian nation. Gusto ng Islamist sakupin ng buong mundo. Ang communist gusto nila sakupin ng buong mundo. Yan ang ngayon ipag-pray natin na Pilipinas mas safe. Ang kagandahan sa Pilipinas, hindi nila masakop buo Alam niyo bakit? Kaming island. Hindi nila masasakop Kaya yun. Okay na? We'll see you Monday. Ang speaker natin si Brother John Byron. Yun, schedule natin si John. Sa umaga po yun. Kumusta yung natin? Sino man narinig ko dyan? Para merong walkie-talkie. Meron walkie-talkie. Parang radyo ng security guard. Merong walkie-talkie dyan, Brother John. Echo. Parang nagraradyo security guard. No, si Brother Moon Si Brother Moon pala yun Okay na, wala kayong tanong? Magko-closing prayer tayo. Recovery continue natin prayer si Brother Oliver, si Brother Junjun, recovery, si Brother Silito. Sino pa ba yung mga recovery natin? Wala si Brother Robert Continares. Yung dalawang Robert. Recovery. Kailangan nila ng recovery. Alam nyo, lalo pag tumatanda. Tsaka pray nyo yung blood pressure ko. Mas malaki. Si brother mo, sabi niya sa kanya, 140 ba yun? Over 138. 130. Nawo-worry na siya Sabi ko sa kanya, ako nasa 170. Over 110. 170 taas na po yan. Normal na yun. Sa akin, normal na yun. Sumasakit na yung ulo niya. Wala pa sumasakit sa akin. Kaya nga sabi ng doktor ko, nawo-worry ako sa iyo Ini-increase niya yung medicine ko Sabi niya, i-increasean ko yung losartan mo 100. Yung amlodipine ba yun? I-increasean ko ng 30. No. Kami mag-asawa ganyan lang kami. Kaya siguro sabi nga ng Panginoon, uwi na kayo sa Pilipinas. Kain kayo ng kain dyan Advice po sa akin. Mag-send po ako sa iyo ng PowerPoint para sa Sunday, sa Monday. Okay. Kayo na lang po ang mag-operate pag sige. Ako na mag-operate.
Ginawa mo pa akong doktor? Ha? Hindi ako maano, Hmm. para malinaw ang So, we'll see you Monday. Ngayon, Thursday natin na ma-suggestion kayo, no? Ako, kung uuwi ako siguro, 3 target natin eh. La Paz, magkaroon tayo ng evangelism, La Paz, bago sa Rizal, bago sa Dinalupihan. Ang maganda, yung si Brother Charles Villar, every Monday yun umaattend. Meron siyang malaking lupain sa Pangasinan ba yun? Gusto niya mag-umpisa ng church doon. Ano yun, Brother Sing, yung lugar niya? Si Brother Sing nakapunta doon eh. Pangasinan, oo. May mga lupain siya doon eh. So gusto niya magkaroon ng church doon. So gagawin natin na magkaroon tayo ng ano. Okay na? ano tayo ng first planting doon. Oo. Sa Pangasinan. Crusade tayo. Oo. Tsaka House to house. Ang pinaka-best dyan yung house to house eh. house to house, tapos sa gabi crusade, tapos magkaroon ng house church. Yeah. Okay, bago tayo mag-closing, ito lang ang ano ko sana, sabi nito. Mag-closing, nakita niyo na ba yung wala, hinahanap ko tuloy yun. Sa dami kasing open na PowerPoint ko, hindi ko malaman kung ano yung ko, ipapakita. Ito. Ito sana, saglit ipapakita ko sa inyo. Wala na ba kayong tanong habang ready ko tong yung si-share ko? Wala kayong tanong? Sa favoritism? Dagdag. Favorite. Sino yung favorite mo? Pero sa pagkain may paborito tayo, 'di ba? Hindi maiwasan 'yun eh. Mr. Jojo, lain. Laing. O nga, Laing kay si laing medyo healthy yata yung laing. Ano ba maganda kainin diyan pag magano tayo, magkakaroon tayo ng gathering. Magkakaroon tayo ng Talbos ng gathering. kamote. Kung Magkakaroon tayo ng gathering. Anong magandang pagkain natin gawin pag gathering? Saan po ba gulay isda. talaga? Ano? Gulay Saan isda. po ba talaga? Puro isda? Ay, yung iba Oo, naman gulay. kasi hindi naman gusto lahat ng isda eh. Paminsan-minsan may karne. Karne? Paminsan-minsan po. Mag-barbecue stick. Iwas ba tayo sa lechon? Hindi, pwede naman. May tira. Iwas na sa lechon. Pwede pa ako eh. Ano na lang tayo? Bacon na lang, bacon. Ay, di karne din yun. Ano? Chicken na lang. Karne din Chicken yun. Yung meron kaming kaibigan nito, kinuwento ni Charles, sabi ni Charles Villarba, sabi niya, yung Muslim na kaibigan niya, sabi niya, hindi siya kumakain ng pork, ng baboy. Pero ang paborito niya daw, bacon. Ha? Sabi, bakit bacon? Kasi na yun dry na eh. Dry na. Nakikita niyo ito pinosting ko, Battle of Bible Translation. Ano bang tama dyan? Yahweh or Jehovah? Kaya tayo mag-aano tayo eh. Battle of the names of God. Pero wala dito si Pacquiao, no? Wala si Pacquiao eh. Hindi natin nagamit eh. So, ito, anong palagay nyo? Anong tama ba dyan? Yahweh o Jehovah? Parang mali eh. Ito yung tetragrammaton. Nakita nyo yung tetragrammaton. Yan. So, yung tetragrammaton, Y, sa from the left to the right eh. From right to the left. So, ano yan? H, Yod, He, Bab. Hindi W kaya hindi pwede maging Yahweh yan eh. Bab, He. So, hindi po pwede maging W yan. Kasi yung W galing yan sa Phoenician, Samaritan, Egyptian letter, kaya hindi pwede maging Yahweh. Hindi rin pwede maging Jehovah yan. So, wala sa spelling eh. Malayo eh. Kaya parehong mali.
Parang mali yan, hindi yan eh. Tsaka sa Bible, ang pangalan ng ng Ama. Anong pangalan ng Ama? Walang pangalan, walang binigyan na pangalan. Kaya Aba, Abi sa yan sa Hebrew, Abi. Yan ang diyan. Kaya hindi pwedeng maging Yahweh yan, hindi pwedeng maging Jehovah. Kaya yung may mga pangalan na God ay sa yon sa alam niyo sino may pangalan lang ang Diablo eh. Ang Diablo lang ang may mga pangalan eh, Ababon, Abaddon, Lucifer, Yun lang may pangalan pero yung Father walang pangalan eh. Yeah? No other name given under the heaven. So, walang binigay na pangalan eh. Kaya bakit gagamit ka ng Jehovah, gagamit ka ng Yahweh? Wala namang ibinigay na pangalan eh. May binigay ba? Dapat si Jesus alam yun eh. Di ba? So, yan lang ang ibig sabihin. Okay na? Kaya hindi tayo gagamit ng kung maaari, umiiwas tayo saan tayo umiiwas? Sa yung mga translation. Okay na? Okay na mga kapatid? Yan, interte na. Ha? Babay na? Yan na. See you Monday, Opo. Tulog na kayo. Mag-closing prayer muna tayo. Brother John? Brother Singh? Nakamute ka. Mag-prayer muna tayo. Ha? See you Monday. See you Monday. Teka muna, tayo ng mag-prayer muna tayo.